Hey guys, it's officially our third day. Third ba? Or fourth na? No, okay, let's count. Saturday, Sunday, Monday. No, it's our fourth day here in Osaka. Hindi ako masyado makapag-ingay guys kasi nasa restaurant ako and I'm eating breakfast. Ito yung breakfast buffet. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga ng miso soup here in Japan. Actually, kahit naman sa Korea, ang sarap. Ewan ko, ang sarap ng miso soup nila. Tas magic. Yung seaweed nakabukod, dried siya. Lalagay mo pa siya on top. Or bago may lagay yung soup mismo. Mag-expand yung seaweed. Nung una, ang dami ko nilagay ng seaweed kasi kala ko konti. Yung nag-expand, grabe, ang dami pala. Sarap. I only have 7 minutes left to eat. Because I need to start walking to Dotonbori. Kasi doon yung meet up place ng tour. Hey guys, so as in, sobrang katatapos lang mag-breakfast. But we have to go. Siguro kumain ako mga 10 minutes talaga. I limit the time nakakain kasi hindi tayo pwede malate doon sa meeting place. Although, it's only 8:06 and yung talagang meet up pa is 8:45. Kaya lang, dapat andun ka ng 8:30. Lapit lang naman siya, so I'm walking now. On the other side, Shinsaibashi Street. Yung shopping street. Itong nilalakaran ko, andito yung mga luxury brands. Like Cartier, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Nandito na ako sa meetup place. Sa may Dotonbori. Aga ko. Mabuti na yung maaga. Kasi, alam mo yon, malate. 8:15. 5 minutes lang pala yung walk from the hotel. Or mabilis lang ako maglakad. So wala pa yung guide, wala pa ako nakikita. Yung sabi kasi, nakasuot ng Easy Go na color yellow or red. So I'll just wait here. Guys, epic fail. Buti napansin ko agad. Mali pala yung pinwestohan ko na nakita kong meeting place. Kasi may king crab yung tinignan ko. Sabi ko, bakit parang ang baba ng king crab na to compared dun sa king crab dun sa naka-attach na picture sa Klook. Buti na lang, maaga ko nagpunta. So nakaabot pa ako dito. Dito pala siya sa may kabilang side ng Dotonbori. Yung side na kung nasaan yung sa Tetsu. Dito siya. Ibang side siya. Tinanong talaga malapit, maaga akong umalis ng hotel. Nakaabot pa ako. May guide na dito, tinanong ko kung siya yon. Sabi niya, hindi daw siya. Pero dadating na din daw yung mismong guide for that tour. Nag-iipon-ipon na here. Alright, andito na daw yung bus. Bibili pa naman sana akong bibili sana ako ng iinumin. Kaya lang, andito na daw yung bus. And pupunta daw here on this side. So mag-wait na lang us. Pero parang pwede pa naman akong bumili. Wait. So we're about to leave now. Yung guide namin is Chinese and Japanese speaking only. And hindi ko ito na lang kasi nakita ko sa Klook na available kasi yung may English na tour guide na una kong binook nag-cancel. Siguro kasi walang nag-join. Kaya kinancel. Tapos itong guide na to he only speaks Chinese and Japanese. But I super appreciate kasi he's trying to communicate in his own
ways the best possible para maintindihan ko din yung sinasabi niya. So medyo minsan paulit-ulit siya kasi sasabihin niya in Chinese, sasabihin din niya sa akin in English, pero yung sa akin pa-type na lang dahil sa Google Translate. Yung mga bagay na na-appreciate natin sa kanila, na I'm grateful at least, 'di ba? He's trying to accommodate me kahit nag-iisa lang ako. I'm not being left out. So dito sa Japan, pag sumakay kayo ng van, kailangan naka-seatbelt. Kahit saang seat kayo, sa harap, sa likod, kailangan naka-seatbelt. So kami, sabi niya, fasten your seatbelt. The first stop will be in about an hour. And that's in Awaji na. Okay, so guys, balikan ko kayo later. Bye! Guys, we're here na in Awaji Island. Ang taas ng bridge, grabe. Super. Itong bridge na to, ang ganda. Hey guys! It's my first time here. We just arrived here at Awaji or in Awaji Island. Grabe, napakataas pala ng bridge. Pagka malapitan pala siya, mas super mataas siya. Teka lang, papakita ko sa inyo yung bridge na sinasabi ko. And I'll take some photos. Parang ito yung parang medyo mahirap siya i-DIY kasi there are no train stations here. And normally mga tao pupunta dito, may dala-dala silang mga car. Uy, ang ganda. Ang ganda ng place. Pakita ko sa inyo yung bridge. Grabe, ang ganda. Diba? Ang ganda. Para kang nagpunta ng Golden Gate Bridge. Wait, magpipicture muna ako. Kahit nakapag-picture na ako malapit sa bridge, the pressure is on. Para makapag-picture ka ng maganda. Kasi limited lang yung time because iikot pa kami. Hey, let's go here. Ano kaya itong mga parang something na structures na yan? Parang di malakas yung alon sa shore. Galing. Para nga naman pag magsiswimming yung mga tao, payapa. Diba? May shed here. Brand Air Awaji. Grand pala. Bawal na doon. Lapit tayo ng konti sa shore. May time pa naman. Uy, ang ganda. Grabe. Thank you, Klook. Anong thank you, Klook? Muti-sponsored. Influencer ka. Binili ko yun, no? Binayaran ko yung sa Klook. Ay, ang ganda! Hala! Ang ganda, grabe! Ang ganda ng tubig! Oh my gosh! Ang ganda ng tubig dito! Look at that, guys! Ay, namimingwit yung iba doon, oh. Picture ako dito, wait lang. Tapos na ako mag-picture. At syempre nasa Awaji tayo. Bibili tayo ng ice cream. Tignan natin ang ice cream here. Sumimasen. Ice cream? Do you have ice cream?
ice cream? はい。 Okay. 何味されます？ Matcha, 抹茶、 chocolate, and then チーズ、 cheese, Vanilla. vanilla. Okay. What's your recommendation? わからない。Okay. Let's get the cheese. チーズ。 Cheese, yes. はい。550円です。はい、すぐいただきます。お待ちくださいね。 Alright. Mili na ako ng cheese naman. Kasi I had matcha. I had vanilla. This time cheese. And we are in Awaji. Meron pa tayong 25 minutes. Yeah. Yes, 25 minutes kasi 11:10 daw babalik doon. は Malapit い、お na 待た naman. せしました。 Arigatou gozaimashita. ありがとうございます。 Alright. Let's find a seat. Siguro dito na lang tayo. Okay, let's eat here. So guys, magandang... Okay din yung mga nagbubukas sa kulok ng mga activities. Kasi arrange na kung ano pupuntahan, ganyan-ganyan. Hindi ka mahihirapan. Not the typical cheese na ice cream flavor sa atin. But definitely cheese. More like, I think this is like, parang natural yung cheese na gamit. I mean, sa atin naman natural din. What I mean is, not very processed yung cheese. Parang siyang medyo raw. Parang ganon. Parang alam niyo natural yung cheese. Parang ganon. Organic pala. Harap. Grabe, ang sarap. Alright. Kainom na ako ng water. Oh! Parang masarap nito. Pero before anything else, is there anything else? Picture muna ako dun sa may somewhere over the rainbow. Charot. Ayun no. Picture muna ako dun. Tao sa bus stop. Picture lang muna ako sa bus stop. So, ang way pala papunta here, buses. Guys, balik na tayo. It's 10:58. So we want to be early. Ito ba magla-lunch? Hindi pa naman siguro kasi first stop pa naman to eh. Tsaka sasabihin naman niya siguro kung lunch na kasi syempre meron akong binook na lunch eh. So let's just wait for a couple more minutes here. Ang daming ticks here. Kasi malapit siya siguro sa dagat kasi. At saka bundok siya. Yung likod. Guys, hindi ko alam kung nasan na ako. But it's part of the tour. This one is part of the tour. And I'm going to the roof deck. Kasi doon yung viewing. Parang ano to? Parang itong place na to, it looks like Marilake. Ganda ng view, lamig, ganyan. Okay, let's see what we can see here. Okay, may coffee pala dito. So we'll have coffee over there later. Oh, it's so init. Oh my God!
gosh! Ang ganda here! Girls! Kitang-kita mo ang buong Awaji here. Ang ganda! Parang it looks like you have a 360 view of the whole Awaji here, Awaji Island. Let's go to the other side kasi meron pang isang view deck doon. Okay, as a girl na hindi sa sunblock, nag-i-skincare, tarik na tarik ang araw. It's 11:30. Sabi nung guide, balik daw kami doon. Saan niya kami binaba ng 12:30. Ang ganda here. Super. May bubuyog. Okay, bababa ko muna yung tripod ko. At magpipicture ako kasi ang ganda magpicture here. Wait lang guys. Parang nasa rancho ka. Guys, bababa ako doon. Parang siyang field. Parang siyang Netherlands. Tulips. Charot. Bababa ako doon. Picture din tayo doon. But before that, pahinga muna ako dito kasi gusto ko magkape. Ay, parang ang kape pala rin sa ground. Ah, ito. Wait, merong magandang ano. Ito, po tayo doon. Kape tayo. Magkakape tayo sa second floor. Grabe, sunog na sunog ako dito. Kasi ito yung view ko habang nagkakape. Ang ganda, di ba? Guys, imagine. Ito ang view mo every morning. Nagkakape ka. Ganyan. Pagising mo sa umaga, ito agad na makikita mo. Fun fact about mga coffee shop na na-try ko so far. Here sa Japan ha. Hindi ko naman nila lahat. But just based on my experience, yung mga coffee shop dito, it worked well for my preference. Kasi they don't put sugar immediately sa drinks mo. So this one, this is a latte, pero wala pa siyang sugar. Meron siyang foam, may milk siya, then coffee, espresso. But good thing is, there's no sugar. So I can enjoy my coffee without guilt. And as a girl na hindi pwede mag-sugar, perfect. Pero nag-ice cream ako kanina, no? Balance lang. But so far, I am enjoying this trip. It's a different kind of trip na nakikita natin normally sa mga tao na nagpupunta ng Osaka. So, i-recommend ko ba siya sa inyo? Definitely yes. But I will not recommend guys na mag-DIY kasi medyo mahihirapan kayo. If you want to parang roam around Awaji Island, medyo mahirap siya kasi ang lalayo ng mga spots and then bus yung way to roam around. Medyo mahirap yung... I'm not sure kasi never ko pa naman tayo mag-bus here in Osaka. Pero wala talaga siyang train stations here. Kahit local trains, wala. So, nag-clock. Buti na lang talaga nag-clock ako. Although meron ako nakita na Filipino traveler din sa TikTok. Kasi nagpunta sila ng Awaji Island din. Nung nagre-research ako kung paano or what's the best way para pumunta and mag-tour in Awaji Island, ang ginawa nila is nag-DIY sila. So, for me, sa kanila, dalawa kasi sila, mag-asawa yata sila or mag-jowa. Sa kanila nag-work kasi dalawa naman sila, magkasama sila. But for me,
like a solo traveler, medyo hindi siya mag-work for me. Kasi, as a sweet girl, hindi, kasi syempre guys, ako kasi I travel, but I also consider convenience. That's the type of traveler. Ako. That's my preference as a traveler person. Huh? Gallivanter? Wow, lalim. No. That's my preference as a traveler. Travel with convenience. Hindi ako yung tipo ng traveler na hindi naman nagmamayabang. Pero sinasabi ko lang sa inyo kasi meron niya akong certain limitations in terms of traveling. Hindi ako pwedeng super mapagod, na super pagod na pagod. Hindi rin ako pwede yung super na kumbaga you are completely alone. Alam nyo yon. Hindi sa akin pwede yon kasi I have a health condition that I also need to consider. That's why yung mga lugar na pinupuntahan ko is dapat madali lang siya mapuntahan. Guys, I'm having lunch. Seaside. Pakita ko sa inyo. Grabe, ang ganda ng place ng dinner. Lunch pala. We just had our lunch here. What's this? Just had our lunch here. Ang galing, parang lang siyang garage. Pero, kainan siya. Sarap. Yakiniku. Habang tulik na tulik ang araw. This is smoking area pala. Kasi may mga ashtray. Picture muna ako here kasi ang ganda ng neighborhood. Kaya lang, tirik na tirik yung araw. But we will picture ourselves. Charot. Wait lang. Hey guys, here at Awaji High School. Dito kami nag-lunch. Yan yung school nila. And dito kami nag-lunch. Yakiniku. Yung mga ganitong place sa Japan, like, very probinsya vibes. As in, super halos walang tao. But it's nice. And look at this place, guys. Meron silang Palayan Hero. Establishment here, sa likod ko. And then, right here, Palayan. Amazing, right? And then, look at the cars. Look at the street view ng Awaji. And then this is the high school. Nice, right? Tapos, on this side naman, parang ito na yung city center nila. Ganon. Andito yung mga business establishments. And then, sa likod banda may residential part. Tapos dito sa side na to, guys, ayan, sa may banda doon pa. Paglagpas ng parking, dagat siya. Like malapit sa Kansai International Airport yata. Hindi ko sure, don't quote me. So yon, guys, ito yung parang city center na ng Awaji. Feeling ko kasi andito yung high school eh. And then, andito din yung maraming kabahayan. Kanina, nung nagda-drive kami, hindi ako makapagawa ng POV kasi yung taas na part dito sa Awaji Island, mabundok siya and nakasakay ako sa likod ng sasakyan, sa likod ng driver. I mean, sa likod mismo nung van. So, hindi masyadong maganda yung hindi masyadong maganda pagka-capture yung POV.
ng daan dito sa Awaji. But, I hope this will do. I'll show you guys yung isa pang side. Ito yung isa pang side nung high school. Tapos dito kami, ito yung parking. Pag dinadiretso mo pa tong kalsada, you'll end up to the shore. Shore na yan. Galing, diba? Okay, guys. Ang araw ay tirik na tirik. So, pasok na muna ako sa van. Pasok na ako sa van. Susunog talaga ako. Like, hindi ako nagsa-sunblock eh. Wala akong skincare routine. But let's go to the van. We just arrived here. This is actually the last stop for this tour. We'll be staying here for actually almost 3 hours kasi 5 p.m. pa daw kami babalik dun sa drop-off. And we are here at Awajishima Resort. Like, super ganda here. Meron silang parang tennis court or pickleball court. I'm not sure kung ano to. And then guys, look at this. Perfect mag-wedding dito. Look at this one. Yan, kita ba? Ayan o. Ganda dyan. Nagpicture ako dyan kanina. And then you have an overlooking view of sea. The sea pala. Ganda, grabe. Tapos meron pa sa taas. Doon sa may kabilang side. Pero baka hindi na ako pumunta doon. Kakain ako dito sa mga cafe nila. Ito ako rest. Grabe, sunog na sunog ako. I'm pretty sure I'll be super sunog after this one. But that's okay. That's the price that we pay pag gusto natin mag-tour, right? That's totally fine. Busog na busog naman yung mata natin. Ang ganda. Ang ganda ng Awaji, especially dito sa itong resort na to, yung Awajishima Resort. Ganda. Super. Bigat lang ako kasi dito yung pila. Kakain ako ng souffle. Itay pancake. Wait. Tuturuan ka nila how to order. So, I am situated na here sa, ibang pangalan nito? A happy pancake. Ang galing. Paano umorder? Pagpasok mo, you'll find a table. Okay, turuan ko kayo paano mag-order here. Although, bibigyan naman kayo ng card pagpasok nyo. Tapos sa card na yon, makikita nyo doon kung paano mag-order. Pero to simplify the process, ganito. You will, pipila kayo, and then pagkapila nyo, papapasukin kayo, explain paano mag-order. But to simplify the process, eto na. You find a table, once nakapasok kayo, find a table. Then pag nakakita na kayo ng table na gusto nyo upuan, get the card from that table. And then you will scan the QR code at the ordering counter. Or yung sa vending machine na nag-order ka. Or sa machine kung saan ka mag-order. Sa kiosk. Yeah. You can order, you need to scan the QR code, and then lalabas sa screen nyo na you are ordering for table number 19. Tapos, yun na, mag-order na kayo ng food nyo. And then, you can pay via QR code sa GCash app. You can also pay using your GCash debit, pwedeng credit card, pwedeng other e-wallets. Nakita ko, ang daming options. Pwedeng credit cards nga, debit cards. Ang daming options to pay. Pero ako, ginamit ko is GCash. Yung pag-order ko is very, very simple. Very, very streamlined. Ang galing, ang ganda ng process nila here. I super like it. I ordered chocolate pancake and then coffee. So, we'll settle here. We'll rest here. Siguro until
medyo maging malilom kasi super tirik na tirik ang araw. It's 2:37 p.m. Japan time. Sunog na sunog talaga ako. It's like super. Like, ganun talaga, guys. No, I'm kidding. But, actually, that's true. Super sunog talaga, guys. Like, hindi ako nagsa-sunblock or whatever, but it's super sunog. Guys, this is the view. How perfect is that? Hindi ko lang masyado ma-move kasi syempre may mga ibang tao. We don't want to invade their privacy. Hey guys, let's eat. Ano, kala ko walang knife. Wow! Ay, grabe. Grabe, ang lambot ng pancake. Ay, ang sarap ng saging. Grabe. Guys, hechos. Walang charot-charot ha. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap ka. Alam nyo guys, in my life right now, my priority is mag-hustle, build a financial proof na future. That's why I don't mind working a lot right now. As long as I am well compensated, go ahead. Bring it on. I'll accept it. I'll do it. Basta legal. And wala tayong inaapahang ibang tao, I'll do it. Not for the money, but for myself. Because no one is rooting for us. No one will root for you. But yourself. You may find some people who will like you, who will love you as a friend, ha? But we should try to do things on our own. Hey guys, nakalabas na tayo ng cafe kasi malilim na, hindi na mainit. Pwede na maglakad-lakad sa neighborhood if allowed. Okay, let's try to walk here. Let's see what we can find. 5 p.m. pa naman babalik. It's only 4:22. Lakad-lakad lang tayo dito for about 10-15 minutes para makita natin yung neighborhood ng Awajishima Resort. Super peaceful maglakad sa Japan. Kasi yung mga drivers dito, they yield to pedestrian. Ang priority nila dito is tao. Ang lamig. Guys, ang lamig. Hindi naman super OA na lamig, pero kanina nararamdaman ko na sa pants ko yung lamig. Oh, meron pa pala dito, oh. Cafe and restaurant pa. Ang laki din ng parking here.
Hindi na ako bumaba dun sa may pa-square eh. Kanina. Kasi natatakot ako. Hindi rin naman makapag-picture kasi baka mabagsak yung phone ko. So, di na lang ako nagpunta. This is cafe and restaurant. 8 p.m. sila nagko-close. Tignan nga natin. Sarap paglakad pag ganito. Yung malilom, malamig. Tapos hindi ka matatakot na masagasaan. Dahil syempre yung mga drivers nga, they yield to pedestrian. May tamang lakaran for tao. Oh, yan ganda ng spot na to. Okay. Kaya pala dinala ako dito ng paa ko. Sarap pala mag-picture here. Look at this, guys. Kitang-kita ang view ng Awaji Island. Okay, let's picture. Okay, guys. So, napagtanto ko na this is a bus stop pala. So, okay. So, ito yung bus stop pala na pinuntahan nung napanood ko na mag-asawang Pinoy or magjawang Pinoy na nagpunta here. Siguro dito yung sinasabi nilang bus stop. Ito yung schedule nila, wait. This is the bus schedule. O, diba? Tapos, on the other side, map ng Awaji Island. Basmo. Medyo mahirap mag-ano dito, guys. DIY. Medyo mahirap. Kung confident kayo mag-drive here sa Japan, maganda may kotse. Kasi mas kontrolado nyo yung time nyo. Magre-rent a car na lang kayo. Tapos pag grupo kayo, mag-rent a car na lang kayo. Punta kayo sa mga gusto nyo puntahan here in Awaji Island. Madami. Meron kami napuntahan. Meron kami nadaanan na hindi namin tinigilan dun. Feeling ko maganda siya. Para siyang cafe siya in the middle of the jungle. Oh, ganun talaga. As in, suspended yung cafe sa cliff. Ang galing, ang ganda. Hindi ko lang na-video kanina, pero ganda siya punta. Madaming kumakain na nakita ko kanina. To think na Tuesday ngayon, ha. Tapos, meron din mga parang pwede ka mag-stop over na mga cafe, ganyan. Hindi masyadong madami residents here sa part na to ng Awaji. I mean, sa part na to ng Hyogo Prefecture. Kasi nga island siya eh. Hindi ganun kadami ang residente or tao. Lakad lang ako pabalik doon sa parking lot sa drop-off. Kasi 4:40 na. We don't wanna be late. Kaiwan tayo. Tayo makabalik ng Osaka. Parang gusto ko mag-picture here, oh. Happy pancake. Yeah, here. Okay. POV. This is what it looks like pag naglalakad ka, guys. Here in Awaji Island. Kung may naririnig man kayong bell, kasi may bell doon na yun, nagpicture ako doon eh. Oops, wait lang, may tao. Patayin ko muna. Nagatogisamashita. Okay. Ito yung isang part. Tatay sa taas. Shiawase Garden. Ay, ang ganda ng dogs. Pero hindi dahil nakakita ka ng dogs, you will approach. You have to respect. Paakyat to, guys. Taas niya. Kakahingal. May nakita ako, Porsche 911. Mazda.
Kahit maliit siya, ang maganda. Ganito yung ito yung sasakyan namin, guys. Yung white na yan. Toyota. Ba't kaya may nakasabit na tubig doon? Wala pa ako nakikitang Japanese na nagsiswimming or anyone na nag-swim dyan sa shore. So guys, this is the end of our tour. Shortly, we'll be going back to Osaka. Grabe, no? Ang laki pala ng barko. Like, super. Apakalaki, oh. Yung cargo ship, ha? Ay, no? Ang laki. Nakita ko lang. Share ko lang. Guys, ang ganda ng Japan. Dito ako sa may elevated na parking spot. So, yun lang guys. I think this is the end of the trip. Na-enjoy ko ba? Of course. Magkano lang to? Parang 3,500 pesos. Kasama na yung lunch. Yung lunch yakiniku. Tapos, hatid sundo. Pick up is from Dotonbori. Drop off is Dotonbori as well. So, doon na din ako magdi-dinner. I'm hoping na this time, less yung tourist in Dotonbori kasi it's Tuesday na. But, Dotonbori is Dotonbori. Grabe kahapon, super siksikan. Hindi pa to yung cherry blossom season, ha. Kasi ang ganda talaga guys sa Japan. You can find peace here. Sarap magpunta sa Japan. So yun guys, this is the end of the trip. I'm just waiting for our driver and tour guide, and then we're heading back to Osaka. If you guys want ng seamless din na tour sa Awaji Island, I highly recommend guys this day tour from Klook. Maganda siya. Super. Okay guys, I'm not sure if kita nyo, but ito yung mga pwede nyong makita or mapuntahan pag nagpunta kayo dito sa part na to ng Awajishima or Awaji Island. Okay guys, back here in Osaka, in Dotonbori. Nakapag-charge na ako. Kumain ako sa Kura ng mabilisan lang. Kasi nagutom talaga ako. 1 hour away ang... More than 1 hour ang Awaji going back to Osaka. Napakadaming tao dito. Teka, hanap tayo ng daan. I need to go back to the hotel. Pero parang gusto ko magpunta ng parko. O kaya ng Daimaru. Amoy putok. Charot. Pero legit yun. Teka, ang daming tao. Wait lang. Grabe. Daming tao, guys. Legit. Etong Ichiran din dito sa may Dotonbori. Malapit sa Mega Don Quixote. Jam-pack talaga siya lagi. Grabe. Right. Nandito tayo sa medyo less busy street. Malapit sa may Holiday Inn kasi dito makakalakad tayo ng medyo matiwasay. Unlike pagka nandun tayo sa yung sa may shopping street, girl, parang di ka na halos makakakilos doon. Alam mo, natutukso kung dumaan sa mga vintage shop. Pero parang ayoko talaga. Parang wag na lang. Pero kasi alam nyo guys,
yung mga magaganda at mura na vintage shop is nandito sa Osaka. Magaganda rin naman yung nasa Tokyo. Pero kasi syempre Tokyo yun eh. Mas medyo mahal doon. Tapos yung mga vintage shop pa dito sa Osaka. Tabi-tabi talaga sila, like legit na tabi-tabi. Labas lang kayo doon sa may shopping street ng Shinsaibashi. Makikita nyo sila magkakatabi sila. Sige nga, daan tayo, maaga pa naman, 7 PM pa lang. Actually, so kaka 7 pa lang, pero ang liwanag pa. May araw pa. Sige, daan tayo. Tingin-tingin. Pag may nagustuhan, hindi bibilin. Depende pala. Pag nagustuhan, pag-isipan. Wait. Noong December 2023, nakabila ko ng bag here sa vintage shop dito sa Osaka. Binili ko yung bag kasi napanood ko kay Viola Davis. Yung parang attache case na bag, binili ko talaga siya. Leather na LV here. Mura lang, syempre. Pero dahil nga nakita natin kay Annalise Keating, binili natin. Feeling natin empowered tayo pag gamit natin yan. Let's go to watch niyan. Vintage shop din siya. Asa kaya yung watch na? Nandito yun sa may mismo shopping street eh. Hanapin natin. Sabi ko pala, may titignan nga pala ako sa watch niyan. Scooby-Doo. Let's try. It's unused Goyard. St. Louis. 305,455 yen. So technically brand, hindi na siya nagamit. Dalawa sila. Sanang bumili ng Goyard. Kaya lang, I'm in a position right now na talagang, alam niyo yun, yung parang pag nag-iisipan ko kung bibili ako ng luxury brand. Kasi meron akong mga konting luxury brands na bag. Parang kinakasyon ko nga yung sarili ko right now. Bakit ko pinili? Ganun. Parang impulse lang siya eh. Although ginusto ko rin naman talaga. Kaya lang yung badly want it, no. Kita ko shop. The Real Maluho. Feeling ko pang Pinoy to. Charot. Alright guys. Hindi ako nagkamali. Pinoy ang may-ari. Although di ko na tinanong. Yung mga tauhan kasi, there are two girls, nagtatagalog. There's no need for more explanation. Diba? Pag pwede mag-video, i-video natin sa loob. Let's go here. Okay guys, dito tayo sa Daimaru. Akat tayo. Second floor. Tingin tayo ng accessories for my DJI. Parang gusto ko rin tumingin ng pabango. Parang gusto kong bumili ng Blue de Chanel. Tapos kasi yung Dior na ginagamit ko right now, yung Elixir, lapit na siya maubos. Let's see how much yung kailangan Eau de Parfum para yun yung longest. Tingin pa. Tayo sa Chanel.
How much is this one? Ay, guys. Chanel. I got a perfume now. I bought a perfume kasi. So ito, pwede ko siya agad gamitin, pwede ko siya agad ilabas sa box kasi binayaran ko naman yung tax. Pagka tax-free yung items na binili, guys, hindi nyo siya pwedeng buksan while you are here in Japan. Yun yung rules. Or yun yung batas nila sa tax-free items. Sabi, pwede naman daw ako magpa-tax-free, pero sabi ko, wag na. Kasi magkano lang din naman, okay na yun. Nabanggit niya kasi commission, because of commission, ganyan-ganyan. So sabi ko, oh sige, baka. Let's go back to the hotel na. So, I need to rest. Tomorrow, kasi mag-work pa ako ngayon. And then tomorrow is Wakayama Day. So I really need to leave super early tomorrow. Like super early ha. Siguro na mga bandang I need to leave ng mga samantang 7 or 8 ulit. Kasi 2 hours, almost 2 hours yung papunta ng Wakayama. And I want to go to Wakayama kasi. Para meron ulit something new. Yung pagpunta here sa Osaka. Diba? I'm just walking outside right now of Daimaru. Ganda talaga sa gabi. Ayun na, may mga illumination. Dito na ako sa Puma. Yan na yung street papasok dun sa hotel. Super lapit lang talaga guys nung hotel dito sa Shinsaibashi. Ganda ng location niya. Kasi etong kaliwa, pag tumawid ka, andyan, ayun sa may building sa may kabila lang, andyan yung subway. Tapos, may convenience store, dalawa, sa harapan, tsaka sa may kabilang gilid. Starbucks, andito lang din. Tapos, yung coffee shop, meron sa tapat. May bilihan din ng shoes sa may tabi mismo ng hotel. Ang ganda talaga ng location ng hotel na to. Nakita ko lang to sa magjowa din na nung nagre-research ako kung saan maganda magstay sa Osaka. Grabe, kakainit. Ganda talaga ng location, super. Tapos hindi siya ganun kamahal. Saktong mahal lang. Yung nabook ko, may kasama na rin siyang breakfast. Although kung akong tatanungin guys, kung ibubook ko siya ulit, may isasama ko pa ba yung breakfast? Baka hindi na. Breakfast na lang ko outside, sa iba, para marami akong options. Parang feeling ko next time, moving forward, it depends pala on the situation. Pero kung super tour lang ako, like ganitong ginagawa ko sa Osaka, baka hindi na ako next time mag-book ng breakfast sa hotel. Kasi yung breakfast kasi sa hotel, it's paulit-ulit. Yun. Pero kasi kung hindi ka mag-book ng breakfast sa hotel, you have the choice and option kung saan ka mag-breakfast. Eh dito naman sa Osaka, like pag umaga, madami naman ng coffee shop or cafe na bukas na pwede ka mag-breakfast. Or pwede ka rin naman sa konbini. Hindi ka maarte.